So, welcome back to my vlog mga boss. Dito tayo sa mall. Mabas lang tayo ng mall. Scarborough Town Center Mall. STC. Ayan. So, nandun yung vlogger. Hindi ko na babanggitin yung pangalan. Doon nakatira sa condo na yan. No. Nagbablog siya. So ang pasok niya, international student yung asawa. So ngayon kasama na yung anak, di ba? Pati ay yung asawang lalaki, yung babae international student. So doon sila nakatira sa condo na yan, 3.5 ang renta nila. Yun ang sabi niya sa vlog niya. So ito, sino yan to? Ganda ng tubo ng bulaklak na to para sa pagita. Ha? Para siyang sampagita. So ang mahal na ngayon ng rito, renta ng mga basement tsaka apartment. No, ma-share ko lang sa vlog ko. Digay pa ako, nagkakape ako. So expensive cost of living ngayon dito sa Toronto. Pati nga gasolina diba? Kahit sa Pilipinas naman. Nagkaroon ng school dito Oxford College. So yan, hahakot na naman ng international student, sigurado yan. So maaga pa mga boss, di pa bukas yung sine yan. So kahit saan naman mahal ang presyo ng bilihin Mahangin ngayon, mainit na, summer na. Lang maganda rito sa Toronto, Canada. Pag summer, usbong yung mga puno. Ayan, ang ganda ng halaman Naalagaan kasi yan na mabuti. So yung mga condo yun, tsaka mga office building. Tayo sa labas ng mall apahangin. Ayan Yan ang Scarborough Town Center Mall. So kung magka-Canada kayo, kailangan marami kang baong pera. Kasi nga mahal na ang bilihin, gastusin sa araw-araw, ang renta. Saka yung iba rito, halimbawa, may pera naman, every 6 months, ayaw ng winter Pag winter, umuwi yung Philippines, balik dito. Ganyan ginagawa ng iba. Nag-i-enjoy life, travel. Iba nagku-cruise, sakay ng barko, nagku-cruise line. Yung iba puntang Florida, ganyan. So ganyan ang libangan dito. Ayan tinatawag na travel now, pay later. Ang gamitin mo yung credit card mo. Yung iba naman mayaman sa utang, nakakapag-travel. Kaya ganun. Pahirap din ang buhay rito sa Canada. Parang Philippines lang. Mahal ang bilihin sa Philippines, ganun din dito. Di lang Canada kahit sa ibang lugar, sa ibang bansa. Mahal ang presyo ng bilihin. So dito yung iba may bahay, umuutang, naka-house loan, car loan. Maganda credit score mo. So share ko yung credit score. Kung maganda yung credit score mo, maraming magpapautang sa'yo. So ganun dito sa Canada. Walang nakukulong sa utang.
i-file mo lang ng bankruptcy. At tulad ng mga malalaking kumpanya, nagpa-file ng bankruptcy. So, bankruptcy proposal, bankruptcy protection. So, ganun dito. O, yan ang ingay nung dumadaan, o. Dumadaan, may ingay. So, ayan, entrance ng mall pala. So, mabalik tayo sa credit score. So, yung iba, pag bad credit ka na, hirap ka nang umutang. Bad credit ka na eh. May nagpapautang pa rin, kaya lang mataas ang interest rate. Pag mataas ang interest rate, malaki ang monthly mo. Kaya yung iba nauwi sa pagiging homeless, kanyan, naging pulubi rito sa Canada. Dahil nga bad credit na, hindi na makautang. Tapos yung iba nalilay-off sa trabaho, nagiging homeless yung iba. Tapos may bisyo pa, nagsusugal, nagda-drugs, ganyan. Kaya may homeless. So ganyan ang buhay rito sa Toronto, Canada. Ewan ko lang sa ibang parte ng Canada. Pader na yan. Ito ang gandang tubo. Parang sampagita siya eh. Oo. Pero hindi siya mabango. Oo. Ang puno to parang sampagita. Tapos na yung winter, tumubo na. So kaya sa mga pangarap na mag-Canada, yung mga iba struggle talaga. Back to zero ka rito. Mag-upgrade ka, mag-aaral ka. Pero yung ibang kumpanya, kasi tulad ng temporary foreign worker na sponsoran, dumating dito, yung pa rin ang trabaho nila. Halimbawa, trabaho mo, engineer, na sponsoran ka ng kumpanya. Pagdating mo rito, engineer ka. Kasi kinuha ka ng kumpanya eh. Temporary foreign worker tawag doon. Skilled worker. Pero ngayon marami nang pinauwi. Kahit yung mga international student, pinauwi. Kasi nga nagigpit na. Patlak tong mga to masingit ko na sa vlog tong mga to, may kanya-kanyang dalang pagkain. Pasok na doon. Empleyado to nung sinihan. Hindi ko nakukunan yung sinihan doon sa harap kasi may mga tao ron, mamaya magalit. Ito rin parang gumamela ganda. Diba? So ganyan dito sa Canada, utang pa more. Yung iba nanalo ng loto, yung ibang Pilipino. Sana all manalo ng loto. Yung iba naman nag-investment sa stock. Yung iba na scam. Yung iba lumago yung pera nila. Swerte yon, magaling bumili ng stock. Stock market baka mamaya iba isipin nyo. Bumibili sa stock market, nag-investment doon, swerte nung iba. Yung iba na scam, mga investment lalo na sa cryptocurrency, mga online stock market. Yung iba bumibili doon. Maganda talaga itong bulaklak na to. Matatapos na yung 10 minutes video ko. So hanggang dito na lang guys. Thank you for watching my vlog. Salamat sa pakikinig ng aking video kahit di magandang boses ko. Wala lang tayo magawa. Nabuboring lang tayo rito kaya nagbibideo tayo, nagbablog. Hey guys, thank you for watching mga boss. Don't forget to like and subscribe.